Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, January 28 na po, 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho yan, bago natin simulan, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-share nyo po ang ating update. Malaking bagay na po yun. Maraming salamat po. Kamusta po kayo? Ako po muli, si Kuya Francis, nagbabalik po para po sa ating pinaka-latest na weather update. So, na-miss ko po kayo. Pasensya na po. Wala tayong update itong mga nakaraan dahil wala naman talagang bagyo na minomonitor o binabantayan. Pero sa panibagong update po natin, dito po muna natin sisimulan. Naglabas po kasi ang pag-asa ng tropical cyclone threat potential. So, i-explain ko pong mabuti sa pagitan. Meron po tayong dalawang mapa dito. Meron tayong week 1 at week 2 po sa susunod po na buwan. So, pinaghahandaan at may monitor po tayo. Sa pagitan po ng January 26 hanggang sa February 1, noong nakarang araw po ito nagsimula, wala tayong nakikitang banta ng low pressure area o bagyo na papasok sa loob ng ating bansa. Pero sa pagitan po ng February 2 hanggang sa February 6, ito po ay first week po ng February. So, meron pong low pressure area na namomonitor na manggagaling po dito po sa may bandang silangan po ng Mindanao. Kung makikita nyo, ito po, no, yung kulay dilaw po na yan ay nasa low chance na category para maging isang tropical depression or mahinang bagyo. So, minomonitor natin and ayon na rin sa ating advanced weather system kung eto na ba yung magiging susunod po na bagyo o pangalawang bagyo ngayong 2026. So, sa mga hindi po nakakaalam, ang susunod po na bagyo ay tatawagin pong bagyong Basyang, no? So, hindi natin sinasabi na ito ay siguradong magiging bagyo, pero lumabas kasi sa tropical cyclone threat potential na ating update na merong low pressure area na nasa low chance category na maging tropical depression. So kung makikita po ninyo, pwede pa itong magbago, pwedeng malusaw, pwedeng humina, at pwede ding mabuo bilang isang mahinang bagyo. So bukod ho dyan, balikan natin yan mamaya. Ngayon po, no, sa kasalukuyang update natin, ay wala naman tayong bagyo na minomonitor sa labas po at sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron po tayong babala at pag-iingat sa ating mga kababayan. Sa tinatawag ho natin na forecast weather conditions, dito po, no, pakinggan niyo pong mabuti sa mga solid po na followers natin, subscribers and viewers, sa mga nanay, tatay, lolo at lola. Ito po, yung may update po tayo ngayon. So forecast weather condition po natin sa area po ng Eastern Visayas sa may Dinagat Islands po at Surigao del Norte. Ang lagay ho ng panahon dyan ngayong araw po ng Miyerkules, maulap po na kalangitan ang maaasahan sa mga lugar na yan na meron pong kalat-kalat na pag-ulan at mga isolated thunderstorms dahil po sa shear line. So lagi ko sinasabi na ang shear line minsan ang kalaban natin at ang pinaka-weather system pag wala pong bagyo. So ang shear line ay ang salubungan po ng malamig at mainit na hangin. Kapag meron hong shear line, may mga tsansang mabuo na low pressure area. Bakit? Dahil meron pong malinsangan or mainit na hangin. Kaya po nabubuo ang shear line. So yung malinsangan at mainit na hangin na yun po yung tinatawag natin na easterlies. Pero mahina lang yung development ng easterlies ngayon. Kaya wala po siya sa ating forecast weather condition. So pinag-iingat po yung mga lugar na binanggit ko. Ulitin ko po. Ito para klaro po sa atin. Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte. At yung mga lugar po na yan apektado po ng shear line. Samantalang sa parte naman po ng Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kasama na rin po ang Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, kasama po ang Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Yang mga lugar po na yan ay patuloy din po makakaranas ng cloudy skies with isolated light rains. So dahil naman po yan sa tinatawag po natin na northeast monsoon or hanging amihan. Pag amihan kasi, alam nyo, amihan talaga hindi yan nagbibigay ng mga pag-uulan, pero nagbibigay din yan kadalasan mas malalamig po na panahon. So ngayon mga kaibigan, bukod yan sa northeast monsoon, ipapakita ko muna sa inyo yung pinaka-mapa natin. So, i-explain ko mabuti, meron din tayong mga local thunderstorms na nakaka-apekto ngayon at posibleng maka-apekto sa ilang bahagi ng ating bansa, lalo na sa hapon at sa gabi. Silipin muna natin yung ating pinaka-mapa. So, sa pinakamapa natin, ito po, mabuti. Kung makikita nyo ho, clear tayo ngayon sa anumang bagyo.
Ibig sabihin, wala tayong bagyong minomonitor, wala din po mga low pressure area, pero ito, zoom in po natin. Makikita nyo pa rin yung mga sirkulasyon ng hangin na meron. So meron tayong tinatawag po na shear line, meron tayong northeast monsoon at mga localized thunderstorms. Ang nalalabing bahagi ho ng Luzon, na mga hindi ko nabanggit kanina, the rest po ng Visayas, ang lagay po ng panahon dyan ay patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies po with isolated light rains dahil pa rin po yan sa northeast monsoon. Eto, tatandaan nyo po, pag meron tayong amihan, mas malamig na hangin ng ating nararanasan at ilang araw na natin yan na-experience. Sa ibang bahagi ng Pilipinas, lalo na po sa Baguio, sa Benguet, sobrang mas malamig ang panahon. Nagyayelo pa nga po ibang lugar, no? Pero hindi naman po sobra-sobra. So, yung mga lugar naman na sinasabi ko na apektado po ng local thunderstorms ay yung the rest o nalalabing bahagi po ng Mindanao. So, pag sinabi natin na mga localized thunderstorms, wala yung specific na oras kung kailan yan magpapaulan. Pero ang kadalasan yan, sa pagitan po ng alas 2 ng hapon hanggang alas 6. Yung pandang paggabi na o pahapon na. Diyan po kasi. At ito, ang pinakapalatandaan natin para magkaroon ng mga local thunderstorms kapag maalinsangan or mainit po sa umaga, sa tanghali at pagdating sa hapon, diyan po yan. Pag evaporate ng init po, singaw sa lupa, diyan po yan bumubuhos naman sa hapon. So, ulitin ko mga kaibigan, meron tayo ngayong tatlong weather system na nakakaapekto dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang northeast monsoon, ang shear line, at ito po mga localized thunderstorm. So, balikan ho natin yung sinasabi ko ho sa inyo na banta po ng bagyo, no? Sinasabi, dun sa thumbnail natin, nakita nyo naman, naka-typhoon threat tayo. Ito po ipasok sa pagitan po ng February 2 hanggang sa February 6. So, yung sinasabi ko na LPA na mabubuo na sa first week po ng February, pagpasok ng February po, no, ay manggagaling po dito sa may silangan po ng Mindanao. So, i-check natin mabuti kung nakikita na ba yung pinaka-circulation po ng low pressure area na yan. So, kung makikita nyo, wala naman tayo pang nakikitang sirkulasyon ng LPA, yung sinasabi ko nga nasa low chance, pero sa mga susunod po na mga araw, hanggang sa bagong magkatapusan po ng January, ay possible nang may mabuo ng sirkulasyon ng hangin. So, laging sinasabi sa atin, Kuya Francis, wala na bang tag-init? Puro na lang ba lagi tag-ulan? Lagi na lang ba may bagyo? Meron po tayong tag-init, pero ang sinasabi ho kasi natin dito, dahil sa climate change, kahit po mainit or tag-init, pinapasukan pa rin tayo ng bagyo. So, pansinin nyo mabuti, nakaamihan season na tayo. Lalo na nung pumasok ang January, pero nagkaroon pa tayo ng unang bagyo, ang bagyong Ada. So, kapag amihan kasi tayo, yung mga bagyo o mga LPA, mga low pressure area, hindi po yan masyadong nakaka-penetrate dahil nga po nakabantay o pinapahina niyang epekto po ng mga bagyo. Andyan pa rin ang northeast monsoon at hindi pa yan mawawala. Asahan natin hanggang February, hanggang sa Marso pa yan. So, mas malalamig pa na panahon ng possible na ating maranasan pagdating po ng February. So, ito po, no? Hindi naman nakikitaan po na magiging banta ng malakas na bagyo yung LPA na ating namomonitor sa pagitan po ng February 2 hanggang sa February 8. Pero lagi ko pong sinasabi at pinapaalala sa inyo na kinakailangan po nating mag-ingat. Kaya nga po minsan kapag meron tayong nakitang update sa bagyo o meron tayong low pressure area na nakita sa tropical cyclone threat potential, agaran po nating binibigyan ng update. Kaya nga po, humingi ako ng pasensya sa ibang mga viewers natin at sa mga nag-aabang sa akin, hindi po tayo nakapag-update o nakaraan kasi nga ayoko din po pagmulan ng panic ng mga kababayan natin kasi wala naman talagang bagyo. Pero dahil meron lumabas na low pressure area, pagpasok ng February, ito ay minomonitor natin ngayon. So tuloy-tuloy na po ulit ang ating update. Uulitin ko ha, para sa mga hindi po nasundan, ang lagay po ng ating panahon ngayon sa kasalukuyang update, wala po tayong bagyo. Ito po, tignan nyo pong mabuti. Bagamat wala tayong bagyo, lagi ko sinasabi, at ito, lagi and always tayo may mga paalala sa ating pong mga kababayan. Wala tayong bagyo pero kinakailangan pa rin ninyong maging updated
sa lagay po ng ating panahon dahil meron tayong tatlong weather system. Ang shearline po, no? Etong shearline, kung mapapansin nyo, yung mga kulay asul na yan, mahina ang epekto ng shearline ngayon. So, ang tsansa ng mga pag-uulan, medyo malimit lamang. Kaya ngayong araw po ng Miyerkules, may tsansa na maging okay ang panahon, pero bandang pahapon na, asahan po natin ang medyo maulap na kalangitan, lalo na po dito sa may Eastern Visayas, Dinagat Islands, sa may Surigao del Norte, yung mga lugar ho na yan. Diyan naman sa parte ng Metro Manila, ito zoom in po natin, makikita nyo sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Asahan din natin na medyo maulat na kalangitan dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Lagi po tayong tinatanong kung kailan daw ba magsisimula ang tag-ulan. Actually, matagal pa, no? Pagdating pa po yan ng June hanggang mga May, ganyan. So, i-enjoy muna natin kasi summer muna ang susunod pagkatapos po ng amihan. So, mainit naman na panahon ang ating mararanasan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang update natin kasi last year, kahit tag-init may bagyo, no? Kaya nga, mas maganda lagi po kayo nagmo-monitor. Yung pangalawang paalala ko, lagi ko sinasabi na magdala ho kayo ng payong. Lalo na ho sa hapon at sa gabi, yung mga pumapasok sa trabaho, yung mga uuwi sa eskwela, pabaon na natin yung mga anak natin, mga pamilya natin ng payong, jacket, kapote, panlaban sa biglang bukso ng pag-ulan, lalo po sa hapon at sa gabi. Lalo na yung mga lugar na binanggit ko. Lalo na din yung mga lugar na possible makaranas ng mga localized thunderstorms. Dito po yan, sa parte po ng Mindanao. So, yung pangatlong paalala ko, kinakailangan pa rin po natin i-secured at i-safety ang ating mga importanteng gamit. Uulitin ko ha, hindi lang kasi dapat tayo nagiging handa kapag merong paparating na malakas na bagyo. Tulad nito, nagbigay na tayo ng paalala sa tropical cyclone threat potential na merong low pressure area. Ayaw kasi natin maulit yung matinding pinsala ng mga baha, ng mga bagyo. So kapag meron tayong nakita na banta ng bagyo o low pressure area, agad-agaran natin yung sinasabi sa inyo para po maging alerto at maging handa po tayo na dapat is imbis na hindi tayo mag-aasikaso ng ating mga gamit, inaasikaso natin. So eto, alam ko yung iba sa inyo nag-aasikaso ng patibayan yung mga bahay, yung mga bubong dino-double check, baka mamaya may mga butas, pwede natin i-check ulit, ayusin, paghandaan kung sakaling magkaroon ng mga pag-uulan. So yung isang paalala ko, mag-imbak at mag-stock ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. So bakit pang ilang araw kaya, Francis? Wala namang bagyo, lagi mo na lang sinasabi. So hindi lang naman kasi ang pagkain o pag-iimbak ng pagkain kapag may bagyo. Yan po ay sa lahat ng mga pwedeng mangyari. Hindi natin alam mangyari kung possible magkaroon ng lindol or mga pag-uulan, localized thunderstorms. Alam niyo po, kahit walang bagyo, may mga pag-uulan pa rin. Kaya nga po ako, sa update natin, lagi akong parang may pa-sermon o paalala sa inyo. So ito pa yung isa, no? Kinakailangan din po natin, mga kaibigan, na maglinis ng kapaligiran. So, yung mga lugar ba na dapat na binanggit ko lang, na apektado ng shearline, northeast monsoon, at ang mga localized thunderstorms, ang dapat maglinis o mag-asikaso ng paligid nila. Lahat po tayo, maging responsable tayo. Alam nyo, yung ganitong sitwasyon na wala tayong ine-expect na malakas na bagyo, wala tayong inaasang mga pag-ulan, minsan dyan pa umuulan. Paano ko ho nasabi? So, sa update natin, nakita nyo sa forecast, advanced weather forecast, ang parte po ng Mindanao ay makakaranas po ng mga localized thunderstorms. So, may chance pa rin yan na umulan sa hapon at sa gabi. Ito po yung hangin kasi na makikita nyo po yan. Unti-unti ding nabubuo ang easterlies or maalinsang hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. So, may pagbabago. Meron tayong napapansin na sirkulasyon ng hangin dito. So, ito yung sinasabi natin na nabubuong development o cloud cluster para nga po doon sa LPA na ating namomonitor sa ating tropical cyclone threat potential. So, mas mahalaga na pinaghahandaan natin yung isang bagay na malayo pa kaysa paghahandaan natin yan kapag nandyan na, kapag namiminsala na po siya. So, tanong ng mga kababayan natin, Kuya Francis, yung susunod ba na bagyong Basyang is magiging typhoon o super typhoon? Kasi lagi daw po lumalabas sa mga update o ilang update na malakas daw ang bagyong Basyang. So, hindi po totoo yon. Ngayon po, dino-double check natin ang mga bagyo na posibleng pumasok sa ating bansa.
wala pa tayo so far nakikita na malalakas. So paano ka nasabing walang malalakas? Hanggat nananatili po ang northeast monsoon or hanging amihan, hindi magkakaroon ng penetration o hindi mape-penetrate no para matrigger na lumakas ang isang mahinang bagyo at maging typhoon o super typhoon po na kategory ng bagyo. Lumalakas lamang ang bagyo or nagkakaroon ng connection sa hangin kapag meron tayong tinatawag na hanging amihan, yung southwest monsoon. Yan po ang delikado. Pero naka-northeast monsoon tayo, pinapahina niya yung mga kategorya ng mga bagyo. Kaya napansin nyo, yung bagyong Ada, hanggang tropical storm lamang, hanggang level 2, which is kung yun po ay southwest monsoon or tinatawag natin na habagat, lalakas yun o kaya lumakas na lumakas yun. So mga kaibigan ko, yung huling paalala ko, kinakailangan pa rin po natin, o kinakailangan talaga ito ha, hindi pa rin. Kinakailangan po talaga na always tayong manalangin at magpasalamat sa Panginoon, lalo na nung mga nakarang mga araw, wala tayong mga pag-uulan na naranasan or mga bagyo. Pero hindi naman po laging walang ulan kasi yung mga tanim natin, yung mga palay, matutuyo po yan. May mga ibang comment tayo nakikita ang sinasabi, nasan daw ang ulan, wala daw ulan, no? Alam nyo, kapag umulan naman sa lugar ng gustong magkaulan, okay lang kasi hindi naman sila binabaha. Pero sa parte ng mga lugar na laging binabaha kapag may ulan, lalo na po sa Metro Manila, yung mga low-lying areas dyan, mga low-lying areas sa Eastern Visayas, sa Mindanao, ay ayaw po ng mga pag-ulan. So, fair naman at patas naman ng Diyos, ipapaulan niya yung sakto lamang para madigiligan din ang mga halaman, lalo na doon sa mga area na mga bulubundukin. Kaya mag-ingat po palagi yung mga nakatira sa low-lying areas, sa banta ng mga pagbabaha, sa mga nakatira sa paanan ng bundok, sa mga matataas na lugar, mag-ingat sa banta ng posibleng landslide, no, sa mga landslide prone area. Wala rin po tayong gale warning na nakataas sa ngayon, pero kinakailangan yung i-double check pa rin yung lagay ng panahon bago pumalaot yung ating mga kababayan po na mga mangingisda. So muli, ito lamang po yung pinaka-short na update natin at hayaan nyo pagbabawi ako sa inyo. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster at tagapaghatid ng balita sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Miyerkules, January 28, 2026. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.